Sa susunod na Lunes, May 12, ay boboto tayo ng iba't ibang mga opisyal na bagamat may kanya-kanyang mga gampanin ay pare-parehong inaasahang kikilos para mapabuti ang takbo ng buhay sa ating bansa. Boboto tayo ng mga pinunong lilikha ng batas, magpapatupad ng mga programa at tutulong sa mga mamamayan para paunlarin at gawing progresibo ang kanilang komunidad. Pangunahing trabaho ng mga senador ang paggawa ng mga panukalang batas at resolusyon. Tungkulin nilang suriin at talakayin ang mga importanteng panukala na kanilang ipapasa para maging batas na makakaapekto sa buong bansa. Kabilang dito ang mga batas tungkol sa edukasyon, kalusugan, ekonomiya, karapatan sa paggawa o labor rights, pambansang seguridad at marami pang iba. Tungkulin din nilang aprubahan ang pambansang budget na gagamitin para sa proyekto at programa ng iba't ibang ahensya at departamento ng pamahalaan. May mga kapangyarihan din silang magsagawa ng mga investigation in aid of legislation o investigasyon kaugnay ng pagbabuo nila ng legislasyon. Maaari rin silang mag-aproba o magbasura ng mga kasunduan at pagtatalaga o mga appointment na ginawa ng Pangulo. Ang mga panukalang batas na kanilang ipinapasa ay may direktang epekto sa bawat Pilipino saan man dako ng bansa. Halimbawa, ang isang panukala para sa reforma sa edukasyon ay makaaapekto sa lahat ng pampublikong paaralan, nasa Maynila man ito o sa malalayong lalawigan. Inihahalal tuwing ikatlong taon ang kalahati sa mga senador. Nanunungkulan sila ng 6 na taon at maaaring mahalal muli ng hanggang 2 magkasunod na termino. Sa May 12, 12 senador ang ating ihahalal. Gaya ng mga senador, bahagi rin ng legislatura ang House of Representatives o Kamara de Representantes. Pinipili ang mga kongresista mula sa iba't ibang distrito ng bansa. Iba pa ang mga party list representative na kumakatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng kababaihan, manggagawa, magsasaka at iba pa. May 4 na pangunahing tungkulin ang isang kinatawan ng distrito. Una na dito ang magsulong at gumawa ng mga panukalang batas na kadalasan ay tumutugon sa partikular na pangangailangan ng kanilang mga distrito o sektor. Kasama ang Senado, bumubuo sila ng mga batas na ipatutupad sa buong bansa. May natatangi ring kapangyarihan ang House of Representatives. Ito ang pagbabalangkas ng panukalang budget. Sila ang may pangunahing tungkulin sa pagsusuri at pag-aproba ng taunang General Appropriations Act o GAA na nagtatakda kung paano gagastusin ng pamahalaan ang pondo ng bayan. Tulad ng mga senador, maaari rin silang magsagawa ng investigation in aid of legislation. Maaari rin silang maghain ng impeachment complaint laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan gaya ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Chief Justice at Ombudsman. Bilang kinatawan ng kanilang mga distrito, inaasahang tutugunan ng mga kongresista ang mga lokal na issue at hiling ng kanilang mga nasasakupan. Kadalasan sila ang namimigay ng guarantee letter, mga ayuda tulad ng mga scholarship, health mission at iba pang tulong para sa komunidad. Inihahalal ang mga kongresista kada 3 taon at maaari silang manungkulan ng hindi hihigit sa 3 magkasunod na termino. Sa kabuuan ay 317 na district representative at party list representative ang ihahalal sa May 12. Mark De La Rosa, para sa ano sa palagay nyo? Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.